Dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ay itinuring na mga anak ng Ama. Dahil sa ating pag-ibig at pagsampalataya kay Jesus, tayo rin ay inibig ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay adoption. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, lalo na sa lahat ng mga nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Adoption. Lahat tayo ay inampon ng Diyos. Ampon. Siguro kung may mga nakikinig sa atin o nanonood na ampon, o ibig sabihin adopted child ng kanilang mga foster o adopting parents, huwag kayong magdamdam, huwag kayong magtampo, huwag kayong magalit, huwag sumama ang loob. Instead, be grateful. Dahil may umampun sa inyo at may nagturing sa inyo na talagang bahagi at miyembro ng pamilya. Huwag din kayong magalit sa inyong mga magulang na nagpaampun sa inyo kasi hindi ninyo alam kung ano talaga ang naging sitwasyon. Baka dahil sa hirap ng buhay o ano pa mang kadahilanan. Ang mahalaga ay buhay ka. Ang mahalaga, may nagmamahal sa iyo. Don't worry. Bakit? Kasi ang totoo, tayo namang lahat ay inampon. We are all adopted sons and daughters of God. No? Ibig sabihin, tayo ay dahil sa ating kasalanan, kumbaga, tayo ay nalayo na, tayo naligaw na, tayo ay nalayo na sa Diyos. Kumbaga, ang para sa atin dahil sa ating mga kasalanan ay kaparusahan. Ang para sa atin ay hindi langit, no? Hindi tayo karapat-dapat sa langit, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos dahil sa ating pagkamakasalanan because of the original sin that we have, at dahil kahit na tayo ay binyagan, di ba? Tayo ay nagkakasala pa rin. No? Tingnan natin, magsalamin tayo, no? Tingnan natin yung ating mga sarili. All of us have sinned. So lahat tayo, we are not worthy of heaven. We are not worthy of the kingdom. We are not worthy of the love of God. Pero, this is the good news. Sa kabila ng pagiging hindi karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Sabi nga, kahit nung tayo makasalanan pa, abay minahal na tayo ng Diyos. Kumbaga, hindi natin kinakailangan magbago, hindi natin kinakailangan magpakabait, hindi natin kinakailangan na magpakabanal para lang mahalin tayo. At sinasabi ng banal na kasulatan, kahit nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. At dito sa ating gospel, narinig po natin na tayo pala ay inampun ng Diyos at tayo pala ay mahal ng Diyos dahil kay Jesus.
naparito si Jesus. At kumbaga, siya yung nag-ugnay muli sa atin sa Ama. Siya yung tagapamagitan natin, no? At yung paghahanda ni Jesus para sa pagdating ng Espiritu Santo, yung tinatawag na Spirit of Adoption, no? No, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo ay magiging mga adopted sons and daughters of God sa pamamagitan ng binyag. We were adopted children, no? Bagamat tayo nagkasala, tumalikod sa Diyos, pero muli tayong ibinalik ni Jesus. Si Jesus yung talagang anak, no? Si Jesus yung talagang anak ng Ama, the only begotten Son of God. Pero dahil sa ating kaugnayan kay Jesus, kapag tayo ay bininyagan, we become, no, members of the body of Christ. We become imago Christi, naging wangis ni Kristo. And that is why, ang turing sa atin ng Ama ay kanyang mga anak. Why? Because of the power of baptism. Kapag tayo bininyagan, no, yung indwelling of the Holy Spirit sa atin, tayo ay ginagawang wangis ni Kristo, imago Christi. And we become body of Christ. Yan yung sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, no? Kaya nga ito isang malaking biyaya. Alam niyo, mga magulang, kung ikaw ay magulang, no, mahalaga na pabinyagan mo yung anak mo. No, wag mong isipin yung panghanda dito sa probinsya. Madalas hinihintay pang lumaki yung baboy o wala, sasabihin hindi pa makapagpabinyag kasi wala pang panghanda. Hindi mahalaga yung handa. Ang mahalaga yung binyag. No, dahil sa binyag, tayo ay nagiging wangis ni Kristo. We become sons and daughters of God. We become adopted children of God. No? At napakahalaga na sinasabi rito sa ating gospel. Ano ba yung kumbaga advantage, no? Ano naman sa atin kung tayo mga naging mga anak ng Diyos? Of course, ang anak, no, ay nagiging tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Ng buhay na walang hanggan, no? Tagapagmana ng langit. No, kaya nga napakahalaga, no, ng sakramento ng binyag, hindi lang tayo nagiging mga anak ng Diyos, kundi nagiging mga tagapagmana ng langit, ng buhay na walang hanggan. No? Kaya nga, mga kapatid, dito sa ating gospel, napakahalaga ng pag-ibig at pananampalataya. No? Sabi ng Panginoong Jesus, dahil sa minahal natin siya, dahil tayo sumampalataya sa Kanya, tayo rin mamahalin ng Ama. At dudulog tayo directly sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. No? We go to the Father through Jesus, no? At ibig sabihin, yung ating love, yung ating unity in Christ, no? Napakahalaga po nun. Kaya alam niyo po sa simbahan, napakahalaga nitong unity na ito, no? Yung ang simbahan, no, sinasabi natin na yung pakikiisa, yung unity natin with the parish priest. And then the parish priest, the priest in unity with the bishop. And then all the bishops in the world in unity with the Pope. And of course, napakahalaga ng unity, no, in Christ. That the whole church, ang buong simbahan, ang buong katawan ni Kristo ay nagkakaisa. Kasi ito ang plano ng Diyos, na tayo ay tubusin, na tayo ay iligtas as a church, as a community. Hindi nilalayo ng Diyos na iligtas tayo individually, but as a community, as a people, as a family. Kaya tayong lahat sa pamamagitan ng binyag, tayo naging mga adopted children, adopted sons and daughters of God, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi sa gospel, anumang hilingin natin sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, ibibigay. Ipagkakaloob sa atin ng Ama. God is a loving Father. God is our providing Father. He is generous God, generous Father. He loves us. Mahal tayo ng Ama. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito yung dapat nating bigyang diin. Ito yung dapat na bigyang pagpapahalaga, yung sakramento ng binyag. No? Hindi mahalaga kung meron o walang handa. Ang mahalaga, the gift, the most important gift of parents to their children is the sacrament of baptism. Dahil doon, wala man kayong maipamanang malalaking lupain, malalaking bahay, don't worry. Why? Because
sa sacrament of baptism, ang ipinamamana sa inyong anak ay hindi lang yung lupain o yung bahay o material na bagay, kundi yung buhay na walang hanggan. Darating ang panahon, lilisanin natin ang mundong ito. And we have a life eternal waiting for us sa bahay ng Ama, kapiling ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Mga kapatid, huwag kakalimutan, pahalagahan ang sakramento ng binyag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming Diyos, salamat po sapagkat kami ay itinuring mong iyong mga anak, iyong mga inampon dahil at sa pamamagitan ni Kristo na iyong bugtong na anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.